Gusto mo bang bumili o magbenta ng crypto diretso sa ibang tao kahit walang bank broker? Paano kung pwede kang kumita gamit lang ang GCash, bank transfer, or e-wallet? Tapos may chance ka pang makakuha ng libreng 5 USDT? Sa video na to, tuturuan kita ng isa sa pinakamadaling paraan para magsimula sa crypto. Bago yan, isang paalaala, hindi ako financial expert at ang video na to ay para sa impormasyon at edukasyon lamang. Laging magsaliksik bago pumasok sa anumang investment. Sa totoo lang, karamihan ng mga tao na nasa crypto ngayon dito nagsimula, sa P2P. Okay, ganito kasi yun. Ang P2P or peer-to-peer ay paraan ng trading kung saan direkta kang nakikipag-transact sa ibang user. Walang middleman or broker, ibig sabihin, ikaw ang bibili o magbebenta. Ikaw din ang pipili ng presyo at payment method. Hindi lang basta direct transaction ng P2P. Isa itong marketplace kung saan ang mga users ang gumagawa ng presyo. Ibig sabihin, hindi fixed ang presyo tulad sa exchange. May freedom ang buyers at sellers. Parang ganito lang yan. Isipin mo ang Facebook Marketplace or Shopee. May nagbebenta, may bumibili, may kanya-kanyang presyo. Ganon din sa P2P. Pero ang binebenta ay crypto, USDT, BTC at kung ano-ano pa. Paano nga ba nabubuo ang presyo sa P2P? Sa P2P, ang presyo ay depende sa demand at supply, payment method like GCash, bank, or etc. at urgency ng buyer or seller. Halimbawa, kung maraming gustong bumili, syempre tataas ang presyo. Kung maraming nagbebenta, bababa ang presyo. Kaya minsan, mas mahal ang USDT sa P2P kaysa sa market price. O minsan naman, mas mura depende sa sitwasyon. Sa Bybit P2P, pwede kang magpalit ng fiat or Filipino peso, crypto to USDT, bank, etc. Direkta sa ibang tao ang transaksyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming gumagamit nito. Una, zero fees. Walang trading fee sa P2P. Ibig sabihin, mas malaki ang kita mo. 0% fee para sa buyer at seller, depende sa setup. Pangalawa, maraming payment methods. Pwede kang gumamit ng GCash, bank transfer at e-wallets. May 600 plus payment methods globally. Pangatlo, secure ang system. May escrow protection. Hindi agad ibibigay ang crypto hanggat hindi confirmed ang bayad. May escrow plus appeal system para sa safety. Pang-apat, beginner-friendly. Kahit wala kang experience, pwede ka magsimula. Hindi kailangan ng advanced trading skills. So, paano nga ba magsimula? Ito yung step by step. Una, gumawa ng Bybit account, syempre. Mag-sign up, ikumpleto ang KYC. Required to ha, para din to sa safety mo. Kailangan ng identity verification para sa P2P. Step 2, pumunta ka sa P2P section. I-click mo yung buy crypto, piliin ang P2P trading. Step 3, pumili ng offer. Makikita mo presyo, payment method, rating ng sellers. Piliin ang may pinakamataas na completion rate at verified merchant. Step 4, bumili ng crypto. Halimbawa, gusto mo bumili ng USDT. Click mo ang buy, syempre, ilagay ang amount, at i-transfer ang payment sa seller. Step 5. Confirm ang payment. Pag nabayaran mo na, i-click mo ang paid. Step 6. Receive ang crypto. Kapag na-confirm ng seller, automatic papasok ang crypto mo. Ganun lang kadali. At para sa bonus, paano ba magbenta? Ganito lang. I-click mo ang sell, hintayin ang buyer, i-confirm mo na natanggap mo na ang pera at i-release mo na ang crypto. Super dali, di ba? Paano kumita sa P2P trading? Ganito yon. Hindi lang to pang buy at sell. May 3 main ways para kumita. Una, buy low, sell high. Bumili ka ng USDT sa murang presyo,
ibenta mo ng mas mataas. Simple trading strategy. Pangalawa, arbitrage. Ito ang ginagawa ng mga pros. Bumili ka sa isang platform or seller na mura tapos ibenta mo sa iba ng mas mahal. Kahit maliit na difference, pwedeng kumita kapag paulit-ulit. At pangatlo, maging merchant. Ito yung advanced. Mag-post ka na ng sarili mong ads. Ikaw na ang magsaset up ng presyo at tatanggap ng buyers. Mas malaki ang potential income dito. Pero ano nga ba ang escrow at bakit ito importante? Ito yung pinaka-critical part ng P2P. Ang escrow ay parang protection system. Ganito ang flow. Una, nag-order ang buyer. Pangalawa, nakahold ang crypto sa system. Magbabayad ang buyer kapag confirm, saka lang i-release. Ibig sabihin, hindi ka basta maluloko agad. So, bakit nga ba ginagamit ng maraming Pinoy ang Bybit? Una, direct cash to crypto. Galing GCash, crypto agad. Pangalawa, global market. Pwede ka makipag-trade kahit sa ibang bansa. Pangatlo, control mo ang presyo. Ikaw ang pipili kung saan ka bibili o magbebenta. Pang-apat, fast transactions. Minsan, within minutes lang tapos na. Panglima, good for beginners. Ito ang pinaka-common entry point sa crypto. P2P ang ginagamit ng marami para makapasok sa crypto. Ngayon, ito ang exciting part. May chance kang kumita ng libreng 5 USDT. Paano? Mag-register sa Bybit, syempre, gamitin ng P2P Complete Required Tasks. Ito ay part ng kanilang Beginner Rewards Program. Ito naman importante para hindi ka ma-scam. Huwag mag-release ng crypto kung walang bayad. Always check bank or wallet. Pangalawa, piliin ang verified merchants. Yung mas safe at trusted. Pangatlo, basahin ang terms ng sellers. May instructions sila per transaction. Pang-apat, gumamit ng appeal system. Kung may problema, pwede kang mag-report. May built-in dispute at appeal system ang Bybit. So, eto ang summary. P2P is equals to direct trading between users. Pwede kang bumili ng crypto gamit ang local payment. Zero fees plus secure system. Beginner-friendly. At higit sa lahat, pwede kang kumita habang natututo. Ang trading ay may risk. Pwede kang mag-liquidate, malugi dahil sa volatility, at maapektuhan sa news. Ang pinaka-takeaway, pinagsasama na ang crypto at traditional finance. Pwede ka nang mag-trade ng stocks at gold gamit lamang ang USDT. Lahat sa nag-iisang platform. Malaking pagbabago ito sa trading. Kung gusto mong matutunan kung paano kumita gamit ang P2P, mag-subscribe, mag-comment ng P2P at gagawa ako ng step-by-step strategy guide sa next video. Thanks for watching at kita-kits sa mga susunod na video.